So mga sanggay, alamin po natin ang sitwasyon. Binomba na naman daw po tayo nitong mga Chinese. Hello, magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. So makiki-update po tayo ngayon mga sangkay dahil nga po itong China may ginawa po sa Pilipinas. Binomba po tayo na naman mga sangkay. Abay pambihira. Naalala ko mga sangkay, nag-meeting naman na ang mga kasundaluhan natin. Ayon sa kanila, kapag ginawa pa sa kanila ito, kung ano man ang gagawin ng China, gagawin din po ng mga sundalo natin na. Ngayon, alamin po natin ang sitwasyon. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.27 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Ayan, ang dami na po natin. So, ano pang hinihintay mo? Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below. Sa mga nanonood man po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito nga po mga sangkay. Alamin po natin itong sitwasyon ngayon. Ayon po dito, BFAR vessel, binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard at militia vessel sa Escoda Shoal. So, ano na? Hinabol, binangga at binomba na naman ng tubig ng ilang Chinese Coast Guard at militia vessels ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal kahapon. Ilang milya lang ang layo nito sa Palawan pero iginigit ng China na teritoryo nila ito at iligal na pumasok ang barko ng Pilipinas. Galing no? Nasa frontline ng balitang Galing nito mga singkit. yan si Gio Robles. Pasado alas 10 ng umaga kahapon nang simulang habulin at buntutan ng barko ng China Coast Guard Ayan, kitang-kita ha, bumubuntot itong mga singkit. ang BRP Dato Sanday ng BFAR na nagsasagawa ng maritime patrol at resupply mission sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea, malapit lang sa mainland Palawan. Malapit lang po talaga sa Palawan, mga sangkay. Ibang klase po itong mga Chinese. Kaya nga sabi ko nga, noon na dapat palagan na po ito ng Pilipinas. Dahil kung gusto ng China makipagdigma, noon pa. Ang kailangan po dito mga sangkay, maramdaman nila na pumapalag po tayo. Magtatatlong oras inikot-ikutan ng mga barko ng CCG ang BFAR vessel. Inikot-ikutan pa yung natin, barko. Pero tila nainip na ang mga Chino. Mag-aalas 2 ng hapon nang pagtulungan na nilang gitgitin ang barko ng Pilipinas. O, ayan na. Halinhinang binangga sa gilid ng China Coast Guard vessels 2555 at 2551 ang barko ng BFAR. Hindi pa sila nakontento dahil salitan din nilang binomba ng tubig ang BRP Dato Sanday. Ayan na. Ito ang kailangan nating gawin ngayon. Sinasabi nila, wag daw tayo gumanti. Hindi. Pumalag na tayo dyan, Kung binibira tayo ng tubig, birahin din po natin ang tubig. Dahil kaya namimihasa itong mga Chinese na ito, dahil wala tayong ginaganti. Kita nyo yung Japan? Nakapalag ba yung China? Hindi. Pinasok mo nila yung isa sa mga disputed island sa Senkaku, pinalagan ng Japan. Binomba ng tubig ang mga Chinese. Anong nangyari? Umalis sila. So baka kailangan na rin po nating gawin ito Kasi namimiyasa na po itong mga Chinese Kita nyo, kakausap lang, di ba? Hindi na naman nakontento. Nangati na naman yung mga kamay ng mga lokong ito. Big ang BRP Dato Sanday. Sa kabuuan, 5 barko ng China ang sabay-sabay ng bomba ng tubig. Oh, di ba? Sabay-sabay. So Pilipinas, Di ba nag-meeting na? Yung Armed Forces of the Philippines, kasama ang presidente ng ating bansa, kasama po yung Secretary of Defense ng ating bayan, na kung ano man ang gagawin nitong China, yun na din po ang gagawin ng Pilipinas. So anong plano ngayon ng mga sundalo? Magpapaapi lamang po ba tayo habang buhay?
sa mas maliit na barko ng BIFAR. Pinunterian nila ng water cannon ang mismong navigational equipment ng barko para masira. Ginawa nila yan habang pilit na hinaharang at salitan pa rin binabangga ang ating barko. Pati maritime militia vessel ng China na mataan din kasama sa mga nangahara sa BIFAR vessel. Oh, di ba? Walang naiulat na nasaktan sa mga sakay ng barko ng Pilipinas. Pero ito na ang ikalawang beses na hinaras ng China ang ating mga barko sa Escoda Shoal na pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon naman, Sampulan na kasi yan, hindi yung tipong palagi na lang tayong, palagi na lang tayong nagbibigay sa kanila. Siguro it's time na hindi na po paawa ang taktika natin. It's time na maging naman tayo. Hindi naman siya naghihiganti tayo. Pero ito yung dapat ipagtanggol po natin, yung teritoryo natin, mga sangkay. Sampulan na po natin. Alam nyo kung gusto ng China makipagdigma, dapat ginawa na po nila yan sa Japan at India. Dahil doon mas malala ang nangyari. Pumalag ba yung China? Hindi. Natakot sila. Ngayon, sa tingin nyo ba, hindi naiisip ng China na just in case kakantiin po nila yung Pilipinas, hindi gaganti o hindi papanig sa atin ang India at Japan? Nako, mga sangkay. Isa sa kinakatakutan ng China, itong Japan at India. Pumapalag Sa atin, hindi talaga matatakot yan kasi hindi tayo pumapalag. Ginaya lamang po natin Diba? sa China Coast Guard, iligal ang pagpasok ng Pilipinas sa Escoda Shoal na teritoryo daw ng China. Barko rin daw natin ang peligrosong lumapit sa mga barko nila. Kwento nila yan Kaya gumawa lang daw sila ng control measures laban sa barko natin, Ang galing. No? Ang galing ng control measures nila. alinsunod sa batas at regulasyon nila. Ala talaga nila sa kanila pang teritoryo no? Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, nasira ang makina ng BIFAR vessel. Diba? Nasira. Dapat birahin na po yan. Nang magkaalaman na kung sino yung mga tunay na matatapang. Kasi kaya tayo inaano niyan mga sangkay, wala naman tayong ginaganti. Mula nung una pa Hindi tayo pumapalag. Dapat, alam nyo, yung Vietnam, hindi nila magagawa diyan. Kasi kahit ang Vietnam, maliit lang na bansa, pumapalag sila, kaya po nila makipagsabayan. Dahil sa sunod-sunod na pagbangga at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard, nalagay raw tuloy sa alanganin ang buhay ng mga tripulante at Pilipinong mangingisda na tutulungan sana ng BIFAR vessel dahil sa iligal na aksyon ng China. Dahil sa panghaharas ng China, muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. Ako, mga sangkay, wala din talaga ako tiwala sa US. Pero wala din naman tayong choice kasi sila po yung andyan Sila po yung mabilis na nagre-responde. I mean, hindi responde na actual na pumupunta sila doon. I mean, nagsasalita. Tinawag na agresibo, iligal at peligroso ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang ginawa ng China sa barko ng BIFAR. Pinabulaanan din ng gobyerno ang report ng China na may isang tripulanting Pinoy ang nailigtas nila matapos daw mahulog sa kasagsagan ng komosyon kahapon. Nagbabalita mula. Okay. Tingnan natin yung mga reaksyon ng mga kababayan natin. Ito. Ayan may nag-comment. Bakit di nyo gawin sa kanila yung ginagawa nila sa atin? Ang nangyayari para tayong dayo sa sarili nating pag-aaring lugar. Sabi naman ng isa, ba't kasi di patulan niyang mga yan? Ulit-ulit na lang. Yun nga ang sinasabi ko, guys. No? 'Di ba? Ang nangyayari tuloy, para tayong mga dayo sa sarili nating bakuran. Hindi pwedeng ganito na lang palagi, mga sangkay. It's time na gumawa naman po ng hakbang ang militar natin. Hindi naman sa makikipagdigma tayo Gagamitin lang po natin ang ginagawa din po nila sa atin. Mahirap yung ganito. Ulit-ulit na lang Nasanay kasi itong mga Chinese na ito nung panahon ni Tatay Digong na masyadong nagwawala dyan sa buong paligid ng West Philippine Sea.
Kaya hanggang ngayon ginagawa nila sa panahon ni Bongbong Marcos. So sana masampulan na. Masampulan na po talaga. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol dito? Just comment down below. I invite you guys to please subscribe na YouTube channel. Ito po ay Sangkay John Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.